Okay, mapagpalang araw po kaibigan, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa Paraiso Street, corner. Ito, Paraiso Street po yan. Ayan, kay Ate Ason Bautista, ayan. Kasama natin. Yun po yung sa likod, Lacson Street yun. Yan. Para makikita nila. Yan. Konti. Yan. Oh. Tayo po ngayon ay mag-aaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Yan. Alam niyo po, gumagamit tayo ng Biblia. Ang layunin, upang dito tayo kukuha ng aral. Hindi tayo nagkukwentuhan lang kung ano-ano. Dito. Ang hawak ko, New Testament. Ito. Wala po kung dalang bagong o luma at bagong tipan, kundi bagong tipan lang po, New Testament. Alam niyo po ba sa Biblia, malalaman natin kung sino tayo eh. Kung ano tayo, kung ano pinagagawa natin. Lahat nakatala po sa Biblia. Eh bakit nakatala sa Biblia? Eh lahat po tinatala sa Biblia eh. Masamang tao, mabait na tao, guwapo, maganda, pangit, hindi. Lahat nakalista. Akala nyo po ba hindi nakalista yung ginagawa nyo? Ginagawa natin sa Biblia? Lahat yan nakalista. Pero bago tayo papalahot, bago natin buksan ang kasulatan, tayo muna mananalangin. Ano? Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong Ebanghelyo. Turuan kami, buksan ang puso't isip ng bawat isa upang sa ganon makinabang po kami sa iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Tingnan niyo po rito kung ano nakalagay. Dito po sa Pahayag chapter 20. 11. Pagkatapos nito nakita ko isang malaking tronong puti at nakaluklok doon na para lupa't langit na sa kanyang harapan at hindi nakita pang muli. 12. Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay maging dakila at maging amak at binuksan ng mga haklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Inatulan ng mga tao, inatulan ng mga patay, ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa aklat to. Kita nyo po, pagdating ng paghahatol ng Diyos, ang ginagamit yung libro. Yung libro na yon, doon po nakasulat ang lahat ng ating ginawa. So, ibig sabihin, mula sa langit, ay nakikita po pala ang galaw ng tao. At naitatala po doon sa libro. Sa langit, aklat ng buhay, at saka, ano nakalagay? Ito po ulitin natin Binuksan ng isa pang aklat. Meron pang isang aklat. Bukod sa binuksan na, meron pang binuksan na iba. Ibig sabihin, nakatala ang ginagawa natin. Naalala ko yung kay Moises. Sa panahon ni Moises sa chapter 32 ng Exodus, na magkasala po ang bayang Israel. Alam niyo anong ginawa ni Moises? Umakyat siya sa bundok. Pinakiusapan ng Diyos na sana itong mga Israelitang kanyang nilabas sa Egypt ay patawarin sa kanilang kasalanan. Ang sabi niya sa Diyos, kung hindi mo sila patatawarin, alisin mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sabi niya.
So, yung panahon ni Moises yun meron na pong aklat talaga na talahan ng taho. Kasagot-sagot ng Diyos. Alam niyo pa ba kung sinagot ng Diyos? Kung sino ang nagkasala, sila ang tatanggalin ko. Sabi niya. Talaga merong aklat sa langit na kinasusulatan ng pagkatao ng tao. Isipin niyo po panahon pa ni Moises yun. Sabi ng Diyos, yun nagkasala Moises, sila ang tatanggalin ko sa aklat ng buhay. Kaya lahat ng tao po nakatala talaga sa aklat. Kaya dito rin ang sabi niya, dito ko Pahayag chapter 20, 12. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila amak. At binuksan ang mga haklat. Binuksan ang isa pang haklat, ang aklat ng buhay. May aklat ng buhay, mayroong aklat ng mapapahamak, alistahan. Inatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga haklat. Yung ginawa mo, nakatala doon, yun ang magiging batayan ng pamamarusa ng Diyos sa tao. Batay, sabi niya sinong gumawa nun? Di ikaw. Kaya ikaw ang gumuguhit ng iyong kapalaran, kaibigan. Sa 13, iniluwa ng mga patay. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Yung namatay sa dagat, hindi na natagpuan yung bangkay. Iniluwa. Naalala niyo yung kay Moises, yung namatay na nilamon ng dagat. Yung Exodus, paglalakbay, na hinati ng Diyos ang Red Sea para makatawid ang mga Israelita. Nung makatawid na, yung mga bata ng parahon, umaabol sila, bumalik yung dagat. Nabaw sila doon. Ngayon, doon sa mga pinalalabas po sa YouTube, meron talaga. Marami sila nakuhang mga bagay doon na panahon ni Parahon. Mga ebidensya. Talagang naganap talaga yung paghati ng Diyos doon sa Red Sea para makatawid ang mga Israelita. Ayan. Iniluwa ng dagat ang mga patay nasa kanya. Ayan. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nakalagak sa kanila. Yung libingan po ito, libingan. Yung Hades naman po, sa panahon ng Old Testament, tapunan ng bangkay. Kita nyo po? Sa panahon na yung Hades ang tawag nito. Tinatapon lang yung bangkay, nakabalot po. Tinatapon. Kaya kung nag-aaral ka ng medical, ayun, kung buhay pa yun, pupunta ka ron, hindi mo nabibili, tinatapon lang. Pero wala na yun. Sa panahon, wala na tayo. Tangade sa mga patay na nalagak sa kanila. Inatulan ng lahat tayo sa kanilang mga ginawa. Yung ginawa mo, ang pagbabatayan ng Diyos. Hindi yung ginawa ng bawat isa. Kasi pagdating ng araw po, halimbawa, sumunod ka, hindi ka sumunod. Okay? Pareho kayo namatay. Sabihin na natin namatay kayo, pareho, nasabay kayong namatay. Nagpakamatay kayo, parang gano'n Pag mabubuhay kayo maguli para hatulan, kung ano yung ginawa ng bawat isa sa inyo. Yun ang gagamitin paghatol ng Diyos. Kaya patas ang Diyos Patas ang Diyos. Inatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa.
14. Pagkatapos ay tinapos sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa apoy, tinapon sa lawang apoy, ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Saan daw itinapon? Sa apoy. Yun po yung impyerno. Halimbawa, edi nakalagay dito na param yung langit, na para manlupat langit, nawala. Tayo ngayon ay nakapila sa harap ng Diyos, kay Jesus. Kasi dito po sa Mateo 25, isa po yung haring sinasabi rito na umahatol. Na ano sabi niya? Sa 25, ng Mateo. Ito, sa 31, darating ang anak ng tao bilang hari. Hari. Si Jesus po yan, anak ng tao. Kasama lahat ng anghel at luluklok sa kanyang maringal na trono. Yan. 32, sa panahon yan, matitipo sa harap niya ang lahat ng tao. Yun. Kasi wala na pong langit at lupa noon. Kaya matitipo na po sa harap ni Jesus ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at kambing. 33, ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa ang mga kambing. 34, at sasabihin ng hari, si Jesus po ito, sa mga nasa kanan, mga tupa, ali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at manirahan sa kahariang inihanda para sa inyo mula panalikahin ng sanlibutan. Ang title nito, ang paghuhukom. Yun naman kambing sa 41. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung kambing, lumayo kayo sa akin mga sinumpa, kayo pa sa apoy na di namamatay na inianda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Yun. Kaya, nakita niyo po kung paano sa Revelation at ganoon din po dito, wala na yung langit at lupa. Yung langit, yung mga nakikita natin sa outer space o galaxy. Ang lupa, ito tinutungtungan natin. Mawawala lahat yan. Ayun, doon tayo sa harapan ng hari, si Jesus. Kaya, yung aklat ng buhay ngayon, ang may hawak si Jesus mismo. Halimbawa, nakapila ka dyan, bubuksan ni Jesus. Walang pangalan mo sa aklat ng buhay, doon ka sa apoy ng impyerno. Tandaan nyo, may aklat doon sa langit. Sa panahon pa ni Moises, binanggit na po yung aklat. Mismo si Moises ang nagsabi, Panginoon, kung di mo sila patatawarin, alisin mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, sabi niya. Anong sabi ng Diyos? Moises, yung nagkasalang ahalisin ko. Sila po yung tatapos sa apoy ng impyerno. Tandaan niyo po yan. Magiging patas ang atol ng Diyos sa tao pagdating ng araw. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ito kasi kapitbahay kong ito . Walang ganon. Walang ganyanan. Kung ano yung ginawa mo habang nabubuhay ka, ikaw yung gumuhit ng iyong kapalaran. Kaya sinasabi sa lupa, ikaw ang gumagawa ng kapalaran mo sabi ng tao. Totoo talaga yan. Ikaw ang gumagawa ng magiging kapalaran mo pagdating ng araw. Kaya hanggat maaga, isuko ang buhay kay Jesus. Si Jesus po kasi yung hari siya yung umaatol. Kaya pag tinanggap mo si Jesus, di absuelto ka. Kaya pag hindi mo tinanggap si Jesus, iparurusahan ka niya. At tayo magagawa, yan ang binabasa natin sa Biblia. Ano po?
panahon na po ng pagsuko. Kagaya ngayon, magmamahal na araw. Panunurin na lang nila yung mga palabas sa TV na Passion of Christ, kung ano-ano yan. Dapat hindi po eh. Isa-isip, isa puso po ninyo, bakit si Jesus napako sa krus? Oh, panghuli, ano sabi ni Pablo? Kung walang Jesus na pinako sa krus, eh wala naman po tayong magagawa. Alam nga, hindi nga natin kaya tubusin ang kasalanan eh. Pupunta nga tayo sa impyerno sa totoo lang. Lahat ng tao, impyerno lahat ng tao. Pero salamat na lang, mayroong Jesus pinadala ang Diyos. Siya nagdusa, naghirap para sa katubusan ng tao. Tignan niyo po, Galatia 3:13, ang sabi ni Pablo, tinubos tayo ni Kristo sa sumpa. Kita niyo? Sino tumubos sa atin? Ang ating Panginoong Yesus. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kasalanan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinusumpa ang bawat ibitin sa punong kahoy. Kaya daw po siya ng pagbitin sa punong kahoy. Tinubos tayo. Salamat. Merong manunubos sa atin. Kaya sabi ni Pablo, kung gayon, kung naniniwala tayo, tinubos tayo ni Jesus, sasabi ni Pablo, Galatia 5 na, pinalaya tayo ni Kristo. So parang kasalanan po yan. Upang manatiling malaya, magpakatatag nga kayo at wag nang pahaliping pang muli. Ano yan? Kasalanan. Wag na tayo daw magpahalipin, sabi niya, ng kasalanan. Kasi yung nasa kasalanan ay isinumpa. Yung binibitin, pinapako sa cross. Yung punong kahoy na ginamit ni Jesus. Dapat tayo, pero tinubos tayo. Ngayon, ginawa na ni Jesus yun. Anong dapat natin gawin? Tignan naman natin ang salita ni San Pedro. O, sino nakakilala sa inyo sa Pedro? Sabi nila, yun daw may manok. Taktako mo. Sa unang Pedro. Unang Pedro, chapter 2. Anong nakalagay? Basahin natin. Unang Pedro, chapter 2 pala. Sabi ni San Pedro, ito po. 2:24. Ito. Sa kanyang pagkamatay sa cross, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Dinala. Mabigat pala yung kasalanan pala natin, kaibigan. Mabigat, sabi ni Pedro. Yun ang nagpahirap kay Jesus, yung pasan-pasan niyang krus. Halos bumabagsak kasi dahil mabigat yung pasan niyang krus sa kasaysayan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ng pagkakasala at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Uy, gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ano daw ang ipapalit natin? Sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung naniniwala kayo, kaibigan, na isa kayo sa mga tinubos ni Jesus, dapat ang gawin mo naman, sumunod sa kalooban ng Diyos. Alam niyo ba yung Lord's Prayer, Ama namin nasa langit ka, sundin ang kalooban mo dito sa lupa, ganun din sa langit. Kita niyo? Sundin. Anong sabi ni Pedro? Sundin ang kalooban ng Diyos. Kung naniniwala kang isa ka sa mga tinubos ni Jesus sa
sumpa ng kasalanan. Kaibigan, panahon na po ng pagsuko kay Jesus. Malapit na siyang dumating. Halos lahat ng prophecy tungkol sa kanya sa binabanggit ng Biblia ay nagaganap ng lahat. Kaya ang iniintay na lang po yung pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Salamat po, Panginoong Diyos, sa liwanag ng ituro at aral sa amin. Ng aming kaligtasan ay ginawa na po ni Yesus. Kaya dapat ang gawin namin ay ang sumunod sa iyo. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen. Kaibigan, like, share na share. Ay mga nasishare, share nyo po sa iba. Bakit ko sinasabing ganon? Malay nila yung pag-share nyo sa iba, kailangan pala nila yan. Wala naman po pandaraya yan. Biblical naman lahat ang tinuturo natin. Binabasa ko po dito eh. Okay, saksi po. Po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si yan. Ang lolo namin si Juan Bautista sa Biblia. Nandito po tayo sa Barangay 103. Sonhid District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye.